makulit ang Panginoon, kasama ko dito, pero decision ko ito, pananagutan. I think that is a beautiful expression of your growth. At least the three that I have heard. No? Pag natanggap mo yung point na yon, you'll appreciate whatever comes in life. Ma-appreciate mo na there is a purpose and a meaning for all this. At ikaw yung gagawa ng purpose and meaning. Pag hindi mo tinanggap yan, wala lang, yun lang, ganun lang. Ang tago ng buhay. No? Yun ang una. Pangalawa, magandang pangalawang perspektibo bukod sa coming home ay it's a journey. A journey. It's a journey, no? Mainly, hindi mo pwedeng tugtukan ang buhay. It can be a comma, it can be a parenthesis, a semicolon, a colon, exclamation point, may question mark yan. You know, it's a journey. And sabi nga you have to roll on with the punches. You know, yung mga experience talaga ni Babes noon, na I can relate to that. Yung kay Cha, yung kanyang memories of UP, at yung involvement ni Marlon. Nakikita mo doon, may ano yan, it's a journey through which God is leading you. You don't know where it ends. You don't know how it will end. Sometimes, akala mo parang buhay ay isang rotonda. Paikot-ikot ka lang. Meron kumisa naman pag miskiyenda ka, akala mo, yun na, hindi pa pala. Gives you to another route, another daan. Hindi mo alam na maraming bagay ay magaganap doon sa journey na yun sa buhay mo. No? And to me, that is the beautiful thing about even my assignment dito sa UP. Masaya ako nun sa Novaliches. I was like a missionary there. Dahil sa, ang problema ko nun kasi, natag ako nung 1973. Hindi ba kayo pinapanag 1970? Kasama kami doon sa tinatawag na quarter storm, no? 1968, I was student sa Ateneo. At ako ang aking target set ko noon ay simbahan. Kaya kami unang mga seminarista na nagrarally doon sa harapan ng San Miguel Cathedral sa Manila. At doon, we were asking the church na yung reforma ng Vatican II ay halaganap. At doon din, nagpipikit kami overnight. Naka 40 days kami doon para lang ang pera ng simbahan ay dapat ipaalam sa tao at talagang pagtulong sa mahirap ay buhay ng simbahan. I was stunned for that. My ordination was delayed for a couple of months kasi ayoko ordinan. Delikado na ako, sabi ni Cardinal Santos that time. Kaya I was tagged as an activist seminarian, almost not to be ordained. Kaya ako na-ordinan kasi si Father Hontiveros, sinabi kay Cardinal, I'll guarantee for him kasi he was my rector. No? Kaya na-ordinan ako in private. Wala akong magkardo. Wala, sa kwarto lang ni Cardinal Santos. Nandun ang nanay ko, kapatid ko, dalawa lang sila, spiritual director ko, si Padre Hontiveros. Kaya hindi ko na-enjoy kamo yung mga kahit man ngayon ng ordination. Yung may dapagan, pero hindi yung ngayon mga padre bago yung sapatos, ganyan. Tapos kaya noon ang aking handa sa ordination ko at sa aking Thanksgiving Mass, yung sandwich na gawa ng mga mother butler sa kaibigan ko at Coca-Cola doon sa Ateneo ginawa. Sa dami ng binili namin, nagpunta pa kami ng Boys Town para ipamigay yung mga ganyan. Hindi ako namulat sa yung Porcupari ka, ganyan, may factor, no? Hindi, namulat ako na pari ka, dapat sa tao ka. Kasama ka ng tao, kasaysayan mo, kasaysayan ng tao. Yan. Tapos noon, inasign ako ni Cardinal Santos dahil sa mga seminarista na pinagturo ko sa San Carlos Seminary.
sa Guadalupe Seminary, yung mga seminarista nag-rally dahil sa pakikisa sa mga manggagawa at nag-hunger strike first year high school hanggang third year high school. Siyempre, sino pagbibigyan na ang pasimuno noon? Ako. Ako, no? Kaya ako'y tawan-tawan noon kasi sa totoo, ginising ko ng mga seminarista at 2 o'clock in the morning. Kumatok sa pintuan ko, sabi, Father, pwede matin kayo sa meeting namin. Bumaba ko, nag-bathrobe pa ako. Pagpunta ko doon, mga 40 seminarians from first year to fourth year, representatives sa mga klase, to ask me, Father, mag-review kami bukas, mag-hunger strike kami. Sabi ko, nasabi niyo na bang issues niyo sa doktor? Nakausap niyo na ba sila? Hindi ba kasi hindi makikinig sa amin yun? Itong paraan namin. Tatapang, no? Kung gano'n pala, di wala akong papel dito. Ba't niyo ako tinawag? O sige, ano man yung decision nyo, ginagalang ko, ako'y aalis. Kasi sarado ng isipan nyo, gusto nyo gawin ko, gagalang ko yan. Akit ako sa kwarto ko, pagising ko sa umaga, ba nakabagikada yung kwarto ko, hindi ako makalabas. Wala kami lahat ng mga pare, binarikadahan ang aming mga pintuan na ganyan. Ano? At ko ito ang tawa nun kasi I was there for 1 year and a half, for 1 year seminary. Nung mangyari yung sabi sa akin ni Cardinal, ikaw ang may kagagawan. Para ikaw ay matuto sa buhay, padadala kita doon sa Novaliches, Caloocan. Kaya parang tinapon ako sa Novaliches, Caloocan. Walang kumbento, walang simbahan, walang, yun nagtapunan lahat eh. May extension ng mental hospital doon, sa Camarin, puro mga iba-ibang ano, no? Nung nandun na ako, I was so happy. I was like, para bang a fish in the water. Para kung ibon na malaya. Kasi I go from barrio to barrio, chapel to back to chapel. There are 30 chapels, 11 barrios, tapos walang magandang daan. Para akong malaya for 4 years. Para itinatay ko doon mga BEC kasi everyday I go to a barrio. Magbamas ako, dadalo ko sa tao. Talagang yung gusto kong mangyari sa pagpapari ko, nagawa ko doon. Masaya ako. And then, January 1977, pinatawag ko ni Cardinal Sina ngayon. At ang sabi niya sa akin, unanimous choice ng mga pare at ang mga council dito, padala ka sa UP. At gawin mong parokya yung UP. Sabi ko, Eminence, iba yata ang UP eh. That time I was only 7 years old as a priest. Also May 1970, 77, sabi ko, di ba sina Bishop Perez, mga ano dyan, mga matataas na tao na assign dyan. Hindi, ikaw ang aktivista. Alam mo buhay dyan. Kaya sabi sa akin, pupunta ka doon sa UP, okay? Sapagkat I want you to do 2 things. Isa, DEC. Palaganapin mo yan. Yung ginagawa mo sa Novaliches, gawin mo ngayon sa UP yan. Pangalawa, sabi sa akin ganyan, yung mga aktivista dyan, yan, pakita mo ang larawan ng simbahan at ng pananampalataya. Kaya ito pa masasabi ko, sige, you know, sa UP, sa Novaliches, I was receiving 350 pesos a month for my subsidy. Pagdating dito, I was receiving 600 pesos. Tumaas naman. 600. Nung alis ako, si Nanay Teresa, tinasa niya yung last year ko ng 2,000 that time. Tumaas naman. Pero kung titignan ninyo, UP that time, isa sa income, pinakamataas. Next to ang pinakamalaki, Baclaran, Quiapo, Santo Domingo, and then UP. It was very, kaya pala yung iba, medyo inggit dito sa UP kasi hindi na, yung in terms of income, may income. Pero sa ng parokya, pinag-sign na lang. Kaya sa akin na ganyan, yung experience ko sa UP,
ay para bang liberating eh. Kasi sa akin dito, ang isang pare, ito yung sa akin yung to me always look up to UP eh. Ang number one image dito sa akin ay ang oblation. Kung ikaw hindi malaya mag-isip, you can enter UP. Kung ikaw wala kang kalayaang mag-isip to question even your faith, to question even God. God, why is this thing going on? Lord, what are you when I needed you most? Kung di ka magtatanong sa buhay, walang kahulugan ang buhay. Kaya yung oblation sa akin na ganyan, dito ko nakita yung mga kabataan dyan, those I counseled, the talks I have given. I like the people because people are asking questions. You cannot presuppose everything as true. Mahirap maging Kristiyano at Katoliko na nasa ang katotohanan. Pag naniwala ka na siya ng katotohanan, ililibing na kita. Libre pa. Pero kapag ikaw naniniwala ng katotohanan ay hahanapin mo, paglalakbay ito sa buhay, na alam mo na kunisan, ito na iyon, enjoy ka na pala, resting place lang yan. Ipaghahanda ka pa ng isang mas mabuting daan para sa hinahanap sa buhay. Makikita mo, no, that life is a journey. It's a beautiful journey. God did not promise us that the journey will be peaceful, will be nice, comfortable, but definitely the journey is worth it. Kasi sa akin na ganyan, kayo nakaranas ng journey sa buhay ninyo. Mula doon hanggang ngayon, pumupulot kayo ng karanasan, ng karunungan mula sa karanasan ng nanggaling sa nakalipas. Because life is a journey. And you can never say you have arrived. You can never say you have, this is my life, tapos na ako. I'm already 80. Mag-82 ako. I'm 55 years in the priesthood sa March. Pero hanggang ngayon nag-aaral pa rin ako. I wake up at 4 in the morning, nagsusulat ako. Ang dami kong binabasa. January 2, I'm going to Pagadian hanggang January 5 to run a seminar for 3,000 delegates sa Pagadian. Hindi ako marunong mag-Bisaya, pero magtatagal ako. May PowerPoint ako. Natututo pa rin ako ganyan. Kasi life is a journey. You can never say you have arrived. Even though we die physically, our soul will still journey with God. Totally and completely. Kaya yun ang nakita kong pangalawang perspective. The first one is coming home. The second one is a journey. At ang pangatlo na maganda sa akin ay yung spirit ng Pasko ngayon. Yung spirit ng Pasko ngayon ay napakaganda kasi alam niyo, ang description ng incarnation of Jesus Christ, according to John, He was made flesh. Nakatawang tao siya. Nakatawang tao ang Diyos. Pero yung original word na ginamit ni St. John ay hindi it was not made flesh. Kundi siya ay parang He built His tent with us. God established His tent with us. Bakit tent? Ano yung kaugnayan ng tolda sa buhay ng Diyos na nakatawang tao? Kasi remember, sina Abraham, the beginning of history of the Christian faith and Muslim faith is with Abraham. Si Abraham ay isang nomad. They are travelers. Wala silang tiraan. Walang bahay ang mga yan. At sila naman, dahil sa tag-init, tag-lamig, kasama yan, yung tolda ang kanilang masasabing tahanan. Kaya sila sa tolda nilang ganyan, sila may pang-isa ang tolda, merong pang-dalawahan, o pang-maramihan. So, nagsimula sa kanyang tolda, tapos nung asawa siya, dalawa. Yung tolda, ibig sabihin niyan, ang Panginoon ay nakikipaglakbay sa atin at sa paglalakbay niya sa atin, sumisipin sa atin sa ating tolda.
Tapos pinapalawak mo yung tolda. Kaya palaging instructions ng ni Yahweh sa mga tao nung una, expand your tolda. Expand it. Make it wider so that you can let people come into your home. And when you are done for the night, then sleep the following day, go forward, go again, and travel again. Yung tolda ay simbolo ng pananahan ng Diyos sa pagiging kamanlalakbay natin. Kaya sa akin again, I like that image of kamanlalakbay kasi sinasabi sa atin na parang hindi lang tayo travelers, hindi lang tayo manlalakbay, kundi meron tayong kamanlalakbay. And that kamanlalakbay ay ang Panginoon. At ang gusto niya sa atin, yung ating tirahan, ay palagi natin palawakin. Na hindi lang yung sarili natin, yung pamilya natin, ang siyang ating masasabing kasama doon, kundi magbigay tayo ng puwang para sa Diyos na makasama natin. At ang sino man na nangangailangan ng safe and secure haven for themselves, makikita mo dito, nandiyan yung tolda. And I think this is the challenge of Christmas for us. Ito rin ang challenge na binigay sa atin ng simbahan ngayon. Dito sa harapan natin, nakalagay doon synodality. The church is a synodal church. Ang ibig sabihin ng simbahan natin ay bukas dapat sa lahat ng tao. Ang pananampalataya natin bukas sa lahat ng mga tao. We are an inclusive church. We are not an exclusive church, but an inclusive church. Lahat ay may tahanan sa loob ng simbahan. At para sa akin, ito yung challenge sa aming mga pare. Kasi ang utak ng mga pare, sorry to say it, I've been giving information sa mga pare. Ang utak namin, masyadong maliit. Parokya ko, konbento ko, yung leaders ko, yung malalapit sa akin. Ang kailangan ay yung tolda palawakin. Paano para sa ganon, hindi pa makapaglakbay. That's why it will be a deep journey for the church to undertake etong synodality. Kasi we have to have inclusivity in terms of sex, gender, religion, faith, social status, anuman at sino ka man, maging sino ka man, kasama ka sa tolda ng Panginoon. Ito sa akin yung challenge of a faith that is dynamic, that is creative, that is challenging. Din ako excited ngayon. At para sa akin, yung trabaho ko sa sa Bishops' Conference of the Philippines, CBCP, I am going around precisely promoting that kind of synodal church. Kaya mula sa Novaliches at UP, say ninyo, ang beauty ko ngayon ay pang national na. International, gagay ko sa international. Ang bako'y demote. No, biro lang yun na baka may skandalo si Chay, skandaloso. Okay. Lastly lang siguro, later on siguro this year, may binabalak akong nasa dito na ba? Anyway, siguro, may balak ako this year kasi I'm celebrating my 50th year as a priest sa March. Tapos my birthday sa July. Ang inisip kasi magkaroon ng 3 symposium o pahaginan ng pagpapari ng simbahan. No? Kaya 3 yung balak namin gawin. Ina-announce ko na sila. Yung kontrolong ninyo. May kapalitit yung pagpunta ko sa inyo dito. Walang bagay na libre. Hindi kasi I was more inspired because the stories that you've given, fantastic to me. That's what I'm looking for. Alam ko kaya pagkilitan mo yun. Sabi na hindi mo papahinga. Galing magaganda na rin yung
Hindi, that's the whole point. Na-validate mo yung aking binabalak. Hindi binabalak ko ba kasi sa March 25, ibig ko na yung mga couples na ikinasal ko, yung mga couples na nabigyan ko ng seminar, nagkaroon ng encounter, eto, pwede sa date, kasi twice na tayo reflection and sharing, no? Yung mga ganyan ba? Invitayin sila sa isang one-day reflection, mag-e-end ito sa isang renewal of vows or whatever, pinaplano pa lang. Kasi biglang makita ngayon talaga, we don't compare marriages with one another. Marriage is such a beautiful gift of God that only the two persons can say we have made it or we have not made it. And even if I have made it, fine. If we not made it, fine. Ang mahalaga lang makita mo your own giftedness as a wife, as a married woman or married man. Pero ito pa rin, even the divorcees, I inviting them, those separated. Kasi it cannot be exclusive when you say a happy marriage. What is happy marriage? No such a thing as happy marriage. It may be a marriage that have lasted this far. Kaya ibig kong magkaroon ng understanding in terms of synodality, how couples walk together, how they enjoy together, their experiences, no? And we will have yung parang symposium doon, a deeper understanding of marriage, not just as a sacrament, as a commitment, for gifts, for life. You know, kasi doon minsan, yung ganung brand kasi kumisan, doon na katakot ang tao, no? Kaya pa naman, hindi, marriage is a journey that you make. Just like the song, Two for the Road, every event is a rendezvous, is a meeting, it's a meeting point, everything that happens in your marriage. Kaya sa iyon, may one day na ganyan, na sa marriage, a day of couples. And that, ibig ko i-highlight doon how priests accompany couples in their journey as husband and wife. Ang second naman, kasama din kayo dito, ang second naman ay second day will be focused on basic ecclesial communities. How a priest accompanies communities become truly a living church. Kasama ang UP as one of the yung una, bala kong gawin dito sa UP. Yung sa couples. We're thinking about ang BEC baka kapos sa balik-balik or sa where I was assigned Paranaque or sa Pasig, no? Na malaki-laki ng konti. So, yun ang bala ko. BEC naman yun. Doon na lang ang BEC. Ay, dito na lang ang BEC, doon na lang po. Hindi na lang po po. Hindi ka naman kasali doon. Hindi siya kasali doon. Baka mabilis naman pakasal ko bago Walang kukuha yung father papa. Dito ang popo. Hindi ko kasali. And then, ang Kaya pangatlo, nga doon ng popo, dito BEC. ang pangatlo sa akin na mahalaga ay ang mga kabataan. Really, to be sa akin, the most unique ministry I have. Challenging, lahat challenging. But the most unique sa akin is UP. Dito ko nakita yung lasting, the impact that my lives in UP, UP helped me grow as a person and as a thinker, a pastor. Dito ko talaga na hanapin iba-ibang questions sa pananampalataya sa mga kabataan. Kasi ito, students, yung mga kabataan ngayon, the Z generation, XYZ, no? Gen Z, lahat iyan gusto kong
i-highlight how do we accompany them. So ito yung aking balak na gawin this coming year. And I hope we can meet again and to discuss how we can organize one dito sa YouTube. Batang isip. Ano ba yan? Papayang mo ba? Yan, hindi pwede sa kabataan na. Batang isip. Father, doon sa una. Sa married couple, parang naman ano. Father, wala akong karapatan sa married couple kasi 40 years na akong partner pero hindi pa kami married. Oo, di mo? Kaya wala akong karapatan sa Hindi. Couple pa rin kayo. Ang sinasabi, this is Inclusive. open- This is open to all kinds of couples. Jesse, ikaw, yung kapartner mo. Sama kayo kapartner mo. Ngayon ako sa'yo kasi single ako eh. Sure ka ha? Sure ka ha? Wala ka partner ha? All sides eh. Yung malolot lola, yung nag-aaway sa Saan ang bracket nila, no? Nag-aaway. pinag-aaway. So yun ano pa nga, but in that one perspective that we need to look at life, you have to look at life in a very positive way, the way you can live it. Life is coming home. Life is a journey of faith, and life is God preaching His self with us in our lives. Kaya palawakin ninyo ang ipoldo ninyo sa isipan nyo. Hindi ko sa inyo. Oh, ito na sila. Kasi yung Kaya pa sa mga